Sa transmission kasi sir may drive mode, mayroong manual mode. Pero pag nilagay natin sa manual mode sir, dapat nakalabas dito kung anong gear ka, 1 or 2. Pero wala po oh. Okay. Nasa manual mode tayo oh. Oo. Wala na sana akong planong i-upload ng video na to. Total, hindi naman binili ng client ko. Kaya lang, pag alis ko, sinabihan pala ni seller yung client ko na ninira at sinesell stock ko lang daw sila. At maayos daw talaga ang unit, taliwas sa lumabas sa checking ko. Buti na lang at sinabihan ako ng client ko na ganun yung sabi ng seller. Anyway, ito ang resulta ng checking ko. Kayo ang mag-decide kung siniraan ko lang ba ang unit o karapat dapat itong wag bilhin. Bago ko simulan ng pag-check at pag-i-scan, naisipan kong paandarin muna yung makina at napansin ko umiilaw yung kanyang airbag. Tingnan nyo. Dito pa lang, meron agad isang red flag. Hindi pa ako nagsisimula ng checking niyan ha. Kaya sinabihan ko agad dyan yung buyer ko at sinabi ko rin sa seller kung alam niyang umiilaw yung airbag nito. Ang unit nga pala na chinecheck natin is 2017 Toyota Vios. 46,000 daw ang kanyang odo. Isang 9-year-old car na merong 47,000 odo lang. Sa gantong sitwasyon, dapat sariwang-sariwa at maganda pa yung sasakyan. Pero meron agad akong napansin dyan. Tignan nyo tong upuan niya. May mga sulat, di ba? Kung di ako nagkakamali, yung mga ganyang klase ng sulat, marka yan na nilalagay ng mga surplusan. Ibig sabihin ba nito, napalitan kaya ang upuan ng Vios na to? Parang ang bata naman para mapalitan. At kung napalitan nga, bakit? Kaya naisipan kong silipin pati yung upuan ng passenger Pag side. ganyan ang nangyari, nangangahulugan ba na aksidente yung sasakyan, nag-crash or I don't know sir eh. Hindi ko mabigay yung exact reason kung bakit napalitan siya ng upuan. And also sir, na-detailing kasi siya. Ultimo yung mga carpet na baklas. yung carpet na baklas? Yes sir, kasi kung makikita nyo sir, ito. Natanggal na to. Ayan oh. Okay, I see. Tapos kung makikita nyo yung weather strip. Ayan oh. Evidence sir na nabaklas siya. Okay. Diba? Yung mga signs sir na nabaklas sila, Oo. my question is why? Usually, itong upuan na to napalitan na to. Hindi itong original na upuan kasi walang may sulat eh, oh. Hindi naman nagsusulat ng ganito si Kasa. And may signs din naman talaga na nanluwagan yung mga tornilyo. Obviously. Napansin ko rin na medyo may mga rust na yung railings ng kanyang upuan. Pero usually yung mga ganyang klase ng rust, hindi ko pwedeng i-declare na nabaha. Minsan kasi dahil yan sa aircon, sa condensation. Sa pagdating talaga sa Toyota, pansin ko, medyo mabilis mag-rust yung mga metal parts nila. Hinanapan ko ng iba pa mga rusted parts pero wala naman. Dumiretso na ako sa scanning nito at dito napansin ko napakaraming error na lumabas. Ayan at ipiprint ko. Tignan nyo kung gaano kahaba ang ipiprint na error code niyan. Para bang resibo ng utang mo sa tindahan ni Aling Bebang. Hindi ka kasi nagbabayad ng utang. Kaya ganyan na yung haba ng resibo mo. Take note, ang mga lumabas na error code dyan, hindi basta-basta. Karamihan, mga major yung error. Tapos, yung gastos, malaki rin. Initial scanning pa lang naman tong aking ginawa. Bago kasi ako mag-test drive, nag-i-scan muna ako. Tapos lahat ng error codes na lumabas dyan, i-clear DTC ko, buburahin ko. Ngayon, magte-test drive ako. After test drive, mag-i-scan ako ulit. At kung ano yung error na lalabas doon, yun yung permanent error codes niya. At yun talaga yung problema ng sasakyan na to. Yun yung abangan nyo mamaya. Dito naman ako sa makina nag-inspect ngayon. Siyempre, parte ng checking natin yung condition ng car. At dito, bumungad sa akin, merong agad isang wire na naliligaw rito. Halatang nabago na yung kanyang wiring. Nung tinrace ko, papunta ang wire na yan dun sa compressor. Alternator ba yan? Compressor. Compressor ng aircon na. Para sa compressor ng aircon. Bakit? Ito sir yung another thing. Kaya lumalabas din yung error. Di ba sabi ko sa inyo may lumabas na error doon sa aircon natin. Meron tayong yung sa thermistor. Mukhang inayos nila. Iba na yung wiring nung sa aircon eh. Oh. Okay. Although if this is properly fixed naman, minsan kasi may mga nagbabypass ng thermistor. Kung napapalamig naman yan ng maayos, okay lang. Kaso on its age kasi medyo nakakapagtaka lang sa 2016 or 2017 tapos 40 plus. Ba't kailangan ma-modify na yung wiring ng aircon? Bago pa siya. Tsaka kung legit na aircon shop ang tumira nito, hindi ganyan. Ayusin nila yung thermistor. Kasi mas murang ayusin yung thermistor kaysa magpagapang ka ng panibagong wiring. Correct. Baka hindi basta kung sino na lang yung tumira ng aircon nito kaya ganyan. Yung switch ng lock and unlock is not working. Power window gumagana, caser gumagana.
Likod parehong gumagana. Yung switches niyo po, patry nga po, ma'am. Mga switches niyo kung gumagana po. Okay, Sa inyo, sir. Gumagana po lahat. Ngayon, sir, patry. Oh, Wala na. wala. Okay. Gumagana po yung lock ko. So, ang dito sa door mo, sir, ang hindi lang gumagana is the lock and unlock. Okay. Sira po to. Hindi ko lang pala na video pero habang bumabiyahe rin kami kahit naka-seatbelt na kami pareho ni Sir, tunog pa rin ang tunog yung kanyang seatbelt alarm. Sa transmission kasi, sir, may drive mode, mayroong manual mode. Pero pag nilagay natin sa manual mode, sir, dapat nakalabas dito kung anong gear ka. 1 or 2. Pero wala po, oh. Okay. Nasa manual mode tayo, oh. Oo. Yan, sir, para makita nyo rin po. Oo, tama. Wala. Di ba may, ano ba car mo sa ibang bansa, sir? Forerunner, which is the Fortuner. Meron ding Yes. manual mode. So Yes. kapag naka-manual mode, nakalabas yung gear. Nakalabas, yeah. Dito, sir, wala eh. Oh. Naka-indicate, yeah. Wala rin, ma'am, oh. Ayan, ah. So, Okay. try ko, sir, ha. Paanda rin. Sir, pwede mo bang i-video na lang din, sir? Video meron. Thank you. Para at least meron tayong ano, document. 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 Sinubukan ko munang i-test drive baka naman sa gauge lang yung problema. Baka okay naman yung kanyang manual mode, hindi lang nagpapakita ng gears dun sa kanyang gauge. Pero wala talaga eh, hindi pumapasok ang plus and minus ng transmission. Hindi lang yung manual mode ang problema ng transmission nito, pati yung mismong drive niya. Nung nilagay ko sa drive or sa automatic mode, 6,000 RPM na mga bossing, hindi pa nagsishift yung kanyang transmission. Dinig na naming lahat, na galit na yung makina pero hindi pa rin siya nagsishift. Kaya tuloy ako, alalay na lang. Mamaya kasi, sumabog pa yung makina nito eh. After ng test drive, nag-rescan ulit ako at ayan, tignan nyo, ang dami na namang lumabas na error code. Ibig sabihin, lahat ng error code na lumabas kanina, bumalik lang. Lahat pa naman ng error code na lumabas doon, karamihan malakihang gastos. Actually, meron pa palang isang problema yung sasakyan dyan na hindi ko na na-video. Nung nag-inspect kasi ko sa body, sinubukan kong buksan yung trunk at hindi ko siya mabuksan sa swabing hila lang. Nagpatulong pa ako dun sa mismong seller. Tinanong ko kung hindi talaga bumubukas yung trunk. Siya yung mismong nagbukas pero napansin ko, grabe yung effort sa paghila ng lever ha. Parang mapuputol. Hindi dapat ganun. Kasi kung laging ganun ang gagawin mo, baka maputural nga ng lever yan. Bago nga pala namin matapos ang test drive, mismong si buyer na ang nagsabi. Yung nakita pa lang niya na problem sa transmission, that's it. Hindi ko nabibilin ang videos na to. Hindi na niya hiningi yung opinion ko at hindi na rin niya ako tinanong kung magkano ang gagastusin sa mga gastos. Doon pa lang daw sa nakita niyang pangyayari doon sa may transmission, ayaw na niya. Hindi ko na isa-isa yung ipaliwanag sa inyo at ipakita sa inyo yung mga error codes na lumabas na yan. Kayo na ang bahalang mag-check kung ano man yung problema ng videos na to. Kayo na rin ang siyang umalam kung magkano ang gagastusin. Sa mga magsasabi nga pala, na karamihan sa mga errors na yan, madali lang naman gawin. Actually, sa atin, hindi tayo pwedeng gumawa ng ganon. Ang trabaho natin dito is check yung condition ng sasakyan. Alamin kung ano yung mga problema at alamin kung ano yung mga posibleng maging gastos ng bibiling buyer. Ngayon, yung pagpapaayos, hindi natin yan trabaho. Trabaho po dapat yan ng seller. Bago niya ibenta, dapat ipagawa niya. Hindi yung mekanikong nag-check ang gagawa nun para sa kanila.